araw, ito ang Express Balita. Kung inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Catherine Landicho para sa detalye ng mga balita. Lumikha ng Interagency Task Force si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mapabilis na matugunan ang posibleng epekto ng oil spill mula sa Mount Terra Nova na lumubog sa baybayin ng Limay Bataan. Task Force ay pangungunahan ng Office of the Civil Defense kung saan miyembro ang Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard at Department of the Interior and Local Government. Kasama rin sa Task Force ang Department of Health, Department of Labor and Employment at Department of Social Welfare and Development. Ipinagutos ni Marcos sa DENR katuwangan DOH na magsagawa ng mga kinakailangang pagsusuri sa kalidad ng tubig at hangin. Habang intusan naman ng Departamento ng Kalusugan na suriin ang kalusugan at kondisyong medikal ng mga residente. Susuriin rin ng PCG ang kalagayan ng lumubog na motor tanker habang makikipag-ugnayan ng DILG sa mga local government units para sa pagtugon. Samantala, ang DOLE ay magpapatupad naman ng mga livelihood program para sa mga apektadong residente habang ang DSWD ay inatasan na magbigay ng tulong. Ang task force ay inatasan na makipag-ugnayan kay Oriental Mindoro Governor Vons Dolor para makuha ang kanyang mga input sa matagumpay na pagtugon ng kanyang lalawigan sa isang oil spill noong nakaraang taon. Ang pagtap sa mga non-government organization ay kailangan din para matugunan ang problema, ani Marcos. Sa situation briefing sa Malolos, Bulacan, sinabi ni PCG Admiral Ronnie Hill Gaban na ang oil spill na nakitang tumatagas mula sa barko ay mula sa fuel tank at hindi pa sa kargamento. Ang barko ay patungo sa lalawigan ng Iloilo na may dala na 1 million liter o 370,000 galon ng pang-industriyang gasolina nang lumubog ito sa Lamau Point noong Huwebes. Office of the Solicitor General hiniling sa Manila Court na tanggalin si Alice Guo sa pagka-alkalde ng Banban. Naghain ang Office of the Solicitor General ng isang quo warrant of petition laban sa suspendidong alkalde ng Banban, Tarlac na si Alice Guo na maaaring magresulta sa kanyang pagkatanggal sa pampublikong tungkulin. Sa 45-page petition, hiniling ng OSG sa Manila Regional Trial Court o RTC Branch 34 na ideklarang walang bisa ang proklamasyon ni Guo bilang alkalde ng Bamban at mapatalsik siya. Hiniling din sa korte na ideklara si Guo bilang hindi karapat-dapat na humawak sa katungkulan bilang alkalde at ideklara siya na nakagawa ng mga kilos na napapatunay sa kanyang pag-alis. Mahigit 33,000 na PNP personnel ang itatalaga sa pagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025. Mahigit 33,000 na police personnel ang itinalaga para sa seguridad ng pagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025 ayon yan sa Philippine National Police. Sinabi ng PNP na tutugon ang mga Police Assistance Desk o PAD sa mga alalahanin sa kaligtasan at magbibigay ng agarang tulong sa mga paaralan at gagawin ng foot at mobile patrol sa paligid ng campus upang maiwasan ang mga krimen at matiyak ang mabilis na aksyon sa mga posibleng insidente. Ayon pa sa PNP na magpapaabot din ito ng tulong sa mga paaralang ipinagpaliban ang kanilang pagbubukas ng klase dahil sa pinsalang dulot ng southwest monsoon o habagat at tropical cyclone Karina noong nakaraang linggo. Nag-ambag din ang pulisya sa paglilinis ng brigada eskwela sa mga lugar na apektado ng masamang panahon upang matiyak na gagamitin o magamit ang mga mag-aaral ang ligtas at malinis na silid paaralan at pasilidad ng mga campus. Samantala, makyat na sa 36 ang mga nasawi mula sa pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Butchoy at Karina mula ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa
Kabilang ang 14 na validated deaths, 5 sa Calabarzon, 4 sa Zamboanga Peninsula, 2 sa Central Luzon at tig-1 sa Northern Mindanao, Davao Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, ayon sa pinakabagong update ng ahensya. Sumailalim pa rin sa kumpirmasyon ng 22 namatay, 14 sa National Capital Region, 5 sa Calabarzon at tig-1 sa Ilocos Region at BARM. Kinumpirma rin ng NDRRMC ang mga ulat ng 2 nasugatan sa Northern Mindanao, habang ang mga ulat ng 4 na iba pang sugatan sa Cordillera Administrative Region, kasama ang 2 nawawalang tao sa Ilocos at 1 sa Northern Mindanao na patuloy pa rin sinusuri. May kabuuang 1,240,090 na pamilya o 4,553,752 na katao na naninirahan sa 3,854 na barangay sa buong bansa ang apektado. Nasa 38,292 na pamilya o 152,800 na individual ang tinutulungan sa 848 na evacuation centers, habang 134,235 na pamilya o 641,944 na katao ang tinutulungan sa labas. May 1,598 na nasirang bahay ang naitala sa 15 rehiyon. Samantalang pinsala sa infrastruktura at agrikultura ay tinatayang nasa 1.69 billion pesos at 355.6 million pesos ayon sa pagkabanggit. Na rin ang lokal na pamahalaan ng Caloocan ng state of calamity sa lungsod dahil pa rin sa epekto ng southwest monsoon o habagat na pinalakas ng bagyong Karina noong nakaraang linggo. Deklarasyon ay nakapaloob sa Sangguniang Panglungsod Resolution No. 4267-2024. Ang deklarasyon ng State of Calamity ay nagbibigay daan sa lokal na pamahalaan na mabilis na ma-access ang mga emergency fund at magpatupad ng mga relief operations upang matulungan ang mga lumikas na residente. Nakasaad sa resolusyon na ang lagay ng panahon ng Karina na na-enhance ng habagat ay nagdulot ng masamang epekto tulad na lamang ng malakas na pag-ulan, matinding pagbaha at pagkasira ng mga ari-arian sa lungsod. Idinagdag dito na apektado ng weather disturbance ang 3,035 na pamilya o 15,390 na individual sa 46 na barangay ng lungsod. Para sa karagdagang balita, maaari niyong bistahin ang aming official website, eurotvpage.com. Maaari niyo rin mapanood ang Express Balita at iba pang programa ng EuroTV News sa Pinoy Extreme Channel. Para sa tama at mabilis na pagbabalita, ito ang Express Balita, sumasaludo sa bawat Pilipino.